Part 8. I don't know if I will let myself go back to Chino again or not. I felt his sincerity and determination the night we talked when we got home. My heart wanted to agree with what he wanted to happen, but the things that had happened before would immediately cross my mind to stop me from my delusion. Halos hindi ako makahinga ng maayos kapag sumasagi sa isip ko ang mga yun. Hindi ko alam kung mananalo ba ang takot o mas mananaig ang nararamdaman ko para sa kanya. Ni hindi nga ako maayos na nakatulog kagabi dahil doon, at maaga pa akong nagising ngayon. Tumulala ako sa tasa ng kape na nakapatong dito sa lamesa habang iniisip kung papaano ko iiwasan si Chino. Paano nga ba? Hindi pa naman kami ulit. Hindi ko pa siya sinang-ayonan sa gusto niya. Pero mukhang yung mga sinabi ko ay nagbigay ng hudyat sa kanya para isipin na gusto ko rin ulit. Good morning, masiglang bati ng isang tinig. Parang nil-iPad ng hangin ang utak ko nang marinig ko ang tinig na iyon at nang malanghap ang mabango niyang amoy na umalingkiso dito sa kusina. Mas lalo akong tumitig sa tasa na nasa harapan ko para lang maiwasan na mapatingin sa kanya pero nakikita ko pa rin sa sulok ng mata ko ang paglakad niya tungo sa may ref. Have your breakfast first before leaving for work, Chino, ani Mommy na nandito sa kusina. Sa site ka ba ngayon o sa office? Office, Ma'am, tugon nito. Lihim akong humugat ng isang malalim na hininga nang magtungo ito sa direksyon ko at umupo sa tabi ko. Bahagya pang kumabog ang dibdib ko at hindi ko alam kung bakit. Mahina itong tumikim kaya kahit na ayokong lumingon sa gawin niya ay napalingon ako. Nakatingin ito sa akin habang may maltong ngiti sa mga labi. Isn't it a better way to start the day if you greet someone good morning? Turan nito sa mababang tinig, yeah. Of course. Good morning, usual ko sa kanaiilang nang umiti. He arched his brows, licked his bottom lip then grinned at me. Paimpal kong sinulyapan ng tingin si Mommy at si Yaya na kasama namin sa ngayon dito. Kinakabahan pa ako dahil baka nakatingin sila amin ngunit hindi naman. Abala silang pareho sa pag-uusap sa kung anong kulang na gamit dito sa bahay. Muli akong napatingin sa taong katabi ko nang iusog niya palapit sa akin ang upuan niya. Rinig na rinig dito sa kusina ang tunog ng mga paa ng upuan niya sa sahig. Damaykit ang braso nito sa braso ko, o baka sinadya niyang idikit iyon sa akin para makuha ang atensyon ko. And what the hell is he doing right now? Hindi ba niya nakikita si Mommy at si Yaya dito na kasama namin ngayon? Hindi ko na lang sana iyon papunahin pa dahil nag-umpisa na rin siyang kumuha ng pagkain niya ngunit nasisikipan ako at hindi makakilos ng maayos dahil sa kanya. At alam kong hindi rin siya makakakain ng matiwasay dahil sa tuwing gagalaw siya o ako, nagbabangga ang mga braso namin. There's plenty of room out there. Bulong ko sa katumingin sa kabilang side niya para ma-point out sa kanya iyon. Saglit itong tumigil sa pagsubo niya ng pagkain saka umismid. Can you blame me for wanting to be this close to you? Ipinagdamot mo sa akin yun ng 4 na taon, aniya sa tinig na kami lang ang nakakarinig. Muli itong nagpatuloy sa pagkain. Ni hindi na niya inabala pa ang sarili para balingan ako ng tingin. Huminga ako ng malalim saka umiling. Huwag niyang sabihin na dito niya ako susumbutan ngayon. Hindi ko ipinagdamot, Chino. Kinuha ko ang tasa ng kape saka sumisim doon. I wanted this morning to be just a typical morning, pero mukhang hindi ganun ang balak ng lalaking ito. At bago pa kami mapansin ng mga kasama namin dito ay tumayo na ako bitbit ang tasa ng kape. Naramdaman ko ang pagsunod nito ng tingin sa akin ngunit hindi ko iyon pinansin. Nagpaalam ako kina Mommy na sa terrace muna ako. Pero bago pa man ako tuluyang makalabas ay nakita ko na si Dominic sa may bakana ng kusina. Malapad akong ngumiti at ipinatong muli ang tasa na hawak ko sa ibabaw ng lamesa. Kaagad akong lumapit sa bunso namin na halatang kagigising pa lamang dahil nagkukusot pa ito ng mata, at magulo pa ang buhok niya. Good morning, big boy. Magalak kong bati sa kahinalikan ang pisngi niya. When did you come? Nakangiting tanong nito. Last night, tugon ko sa kainayos ang buhok niya. Hindi na niya kami nakita kagabi dahil tulog na siya nang makarating kami. I'm a big boy, too, but why didn't you kiss me when you said your greetings? Singit ng isang tinig at halata ang inggit sa tono nito. Nag-init ang magkabilang pisngi ko, at napatigil ako sa ginagawa ko sa buhok ni Dom.
Naramdaman ko rin ang biglaang pagtahip ng dibdib ko. Hindi ko na binalak na lingunin ang mga tao sa likuran ko na napatigil rin sa pag-uusap. Ayokong makita ang mga reaksyon nila. Hindi ko na rin binalak na tingnan pa si Chino. Ganito siya noon, at ganito pa rin siya hanggang ngayon. Wala pa rin siyang pagbabago at nakakainis. Kayang-kaya pa rin talaga niyang i-voice out ang mga salitang nabubuo sa utak niya. Nang marinig ko ang halakhak ni Mommy ay doon ko pa lang siya nagawang lingunin. Walang pagdududa sa mukha niya, at halatang natutuwa pa siya habang nakatingin sa panganay niyang anak. Si Chino talaga, ang hilig mangasar. Ibinaling nito ang paningin sa akin. Huwag mo na lang masyadong intindihin ang kuya mo, Ayla. Pilit akong ngumiti sa katumango. Ganun pa rin ang tingin nila. Na inaasar lang niya ako hanggang ngayon. Kahit na alam nila na may namagitan sa amin noon. O baka ayaw na lamang nila iyong alalahanin at minabutang paniwalain ang sarili na walang nangyaring ganun. Siguro ay iniisip ni Mommy na hindi na kami uulit pa kaya hindi samasagi sa isip niya na may kakaiba pa rin sa amin ni Chino hanggang ngayon. Ngumiti ako kay Dom saka na humiwalay sa kanya. Kinuha ko ang tasa at tuluyan nang lumabas sa kusina. Hindi na rin ako nag-aksaya ng oras para tingnan si Chino. Hindi pa kami nagkakabalikan. Hindi ko pa man diretsyong inaamin sa kanya ang nararamdaman ko pero ganyan na naman siya. Paano pa kapag tuluyan akong bumalik sa kanya? Ako na naman ba ang mahihirapan sa pangungontrol para lang hindi kami mabuking? Tapos kapag sinaway mo, magsusorry pero uulitin lang ulit. Nagpalipas ako ng minuto sa terrace habang nag-iisip. Mas mabuti pa kung ganito na lang kaming dalawa. Mas safe kami sa ganito dahil at least, wala naman kaming relasyon kaya wala kaming dapat ikabuking. Tuluyan na lang mananatiling pang-aasar iyong mga salitang sasabihin niya para sa akin kapag may ibang nakakarinig. Bumuntong hininga ako saka na lamang napailing sa sarili. Hindi ako nakaramdam ng contentment sa mga naisip ko. Nang maubos ko ang kape ay bumalik ako sa kusina para ibalik ang tasa. Wala na si Chino doon. Si Mommy, Yaya, at Dom na lamang ang mga nadatnan ko. Kaagad rin akong umalis at nagtungo sa kwarto. At halos atakihin ako sa puso nang makita ko si Chino na nakaupo sa kama habang nakatungkod ang isang siko sa hita niya at nakahalumbabang nakatingin sa akin. Kaagad akong pumasok sa loob at mabilis na sinarado ang pintuan nang marinig ko ang tinig ni Mommy at Dom. What the hell are you doing here, Chino Alaric? Naiinis kong tanong habang masamang nakatingin sa kanya. Marahan itong tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa akin. If you are thinking about running away from me again, you should drop it, pahayag niya sa nagbabantang tinig. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot sa sinabi niya. 4 na taon nga akong hindi nagpakita sa kanya pero natuntun pa rin niya ako. Saan pa ba ako magtatago ngayon? That didn't even cross my mind. Humalukip-kap ako at sinalubong ang mga tingin niya. Good. Because I won't let you go this time. I was just in a coma kaya wala akong nagawa noon. Parang sinisisi pa niya ang nangyari sa kanya kaya ako nakaalis noong mga panahon na iyon. At ano ba ang ibig niyang sabihin? Gusto ba niya na manatili na lang ako dito? May buhay rin ako doon sa probinsya. Hindi naman ako pwedeng dam ito hanggat gusto nila. May dahilan ako kaya ako umalis noon, Chino, paalala ko. At hindi na lang naman kayo ang pamilya ko ngayon. Hindi mo ako pwedeng ikulong dito. Umiling ako, Ma'am. I know that. Biglang lamambat ang ekspresyon ng mukha nito. Inalis ko sa pagkakahalukip-kap ang mga kamay ko at tumingin sa kung saan. But can't you just stay here with me? For me. May himig ng pakiusap ang tono ng boses nito. Nang muli kong ibaling ang tingin ko sa kanya ay namumungay ang mga mata nito at nagmamakaawan na nakatitig sa akin. Napakislat ako ng ipatong niya ang 2 kamay sa magkabilang balikat ko, at inilevel ang mukha niya sa mukha ko. I will stay here, yes for the meantime. And not only just for you, Chino. Para rin kay Mommy at Daddy, at saka kay Dom, aalis rin ako. Nilunok ko ang laway ko dahil nahirapan akong sabihin ang mga yun lalo na't nakikita ko ang histura niya. Tumang-tumango ito sa katipid na ngumiti. Binawi na rin niya ang mga kamay mula sa balikat ko at umayos sa pagkakatayo. Bumuntong hininga ito sa kabinasa ang ibabang labi. Of course, you can leave this house anytime you want ka, mungkahi nito.
So why don't we change your surname back to Fontanilla again first? Para kahit saan ka magpunta, alam kong sa akin ka pa rin babalik. Mahina akong natawa sa sinabi niya, ngunit kaagad rin akong napahinto kasabay ng pamimulag ng mga mata ko nang matanto ko ang ibig niyang sabihin. Ang buong akala ko noong una ay simpleng papalitan lang ang apelyido ko para maging Fontanilla ulit, ngunit mukhang hindi ganun ang ibig niyang sabihin. Tumawa ito sa kanapailing habang pinapanood ang reaksyon ng mukha ko. Damn it, baby, I was indirectly proposing to you. But yeah, I get it. Balikan mo na lang muna ako. Kahit yun na lang muna sa ngayon. Akala ba niya ay madali lang ang gusto niya? Well, siguro para sa kanya ubod lang ng dali dahil hindi naman siya natatakot. Hindi siya nangangamba dahil totoong parte siya ng pamilyang Fontanilla. Paano naman ako naampun lang? Baka sa puntong bumalik ako sa kanya at malaman ulit ng lahat, kalimutan na nila na naging parte ako ng pamilyang ito. Baka ipagtabuyan na nila ako palayo. Baka isipin nila na bumalik ako para gumawa na naman ng eskandalo at sabihin nila na inilalagay ko na naman sa kahihiyan ang pamilya nila. Ang mahirap kasi kay Chino, hindi niya naiisip yung mga posibilidad na pwedeng mangyari, parang hindi niya inaalala yung side ko. Hindi niya iniintindi ang kapakanan ko basta makuha lang ang gusto. Pero at least, alam niyang hindi pa kami. Alam niya sa sarili niya na hindi pa ako bumabalik sa kanya. Lumipas ang mga araw na umiilag ako sa kanya. Kung pwede lang rin sanang hindi sumabay sa pagkain kapag kasama siya, gagawin ko. Pero dahil ayokong magtaka ang mga magulang namin, nakisama na lang ako. At alam kong napapansin niya iyon pero siguro ay pinipigilan na lang niya ang pagtatanong. Hindi ko rin naman siya kakausapin kung sakali. Nginat-ngat ko ang inner chick ko habang nakatingin sa mga damit na nasa loob ng closet. Hindi ko alam kung ano ang isusuot ko mamaya. Nag-aayang lumabas ang mga pinsan ko mamayang gabi dahil Biyernes ngayon at wala silang mga trabaho bukas. Lumapit ako sa kama at dinampot ang phone nang marinig itong tumunog. Agad kong sinagot ang tawag ni Terence nang makita ang pangalan niya. Papunta kami dyan, entre ng kapatid ko na ikinasinghap ko. May naririnig akong mga tinig sa background niya at busina ng mga sasakyan. Dito. As in dito sa bahay. Ulit ko sa tinig na naninigurado. Yup. And I'm with the boys. Ayla, imporma nito. Nakaramdam ako ng excitement sa sinabi niya kaya hindi ko napigilan ang mapangiti ng malapad. Yeah, okay. Malapit na ba kayo dito? Para masabihan ko na rin si mommy. Medyo malayo pa naman. Kaaalis lang namin kila lola. Tawagan kita ulit kapag malapit na kami. Okay. May mga itatanong pa sana ako sa kanya ngunit tinapos na niya ang tawag. Halos patakbo akong lumabas sa kwarto at nagtungo sa kwarto nila mami para sabihin na may darating akong bisita. Sinipat ko rin ang oras sa phone ko at nakita na almost 4 PM na. Mom, papunta daw po si Kuya Terence dito with our friends from the province. Wika ko nang makapasok sa kwarto nila. Nakahiga ito sa kama habang nasa tabi niya si Dominic Leon. Pareho pa silang abala sa mga gadgets na hawak nila. Aniya saka mabilis na umupo mula sa pagkakahiga sa kama. Inilapag niya ang phone na hawak sa bedside drawer. Go to Manang and tell her to prepare something for them to eat. Lon sila katao, anak. Sandali akong nagbilang sa isip ko. Kung kasama niya silang lahat, malamang nasa 7 ang mga yun. 7 po yata. Hindi siguradong sagot ko. Sabihan ko na po si Yaya, May. Sige, susunod na ako. Ngumiti ito sa akin. Kaagad kong pinuntahan si Yaya at sinabi sa kanya na may mga darating kaming bisita. Dinaluhan na rin kami ni Mommy sa kusina, at pare-pareho naming hindi alam kung ano ang ipapakain namin sa mga darating. Mukhang na-pressure ang nanay ko dahil naging aligaga siya. O baka na-e-excite lang siya na mamit ang mga naging kaibigan ko doon. Nang wala talaga kaming maisip na ihahapag ay tinawagan na lang niya si Daddy, at nagpabili na lang. Mabuti at papauwi na siya. Hassle kasi kung magluluto pa si Yaya o kung magpapadeliver pa kami. Baka nandito na ang mga bisita, wala pa kaming maipapakain. Wala pa sila. Tanong agad ni Dad nang makarating siya. May dala itong isang food tray ng seafood pasta, 2 box ng pizza, at 3 Coke. Malapit na daw po, Dad, sagot ko. Iyon ang sabi ni Terence sa huling text niya.
Siguro ngayon ay malapit na lang sila. Agad na kinuha ni Yaya ang mga dala ni Daddy sa kainayos sa may kusina. Pinaayos na rin ni Mommy yung dining area dahil dun yata niya balak pakainin ang mga darating. Nagmadali akong lumakad palabas nang marinig ko ang paghinto ng sasakyan. Akala ko pa naman ay sina Terence na, ngunit napanguso na lang ako nang makita ang sasakyan ni Chino. Hindi ko na siya hinintay na makababa dahil baka kapag nakita niya ako, isipin pa niya na hinihintay ko siya. Umupo ako sa may couch habang hinihintay ang pagdating nila Terence. Nag-text na rin ako sa kanya dahil naiinip na ako kakahintay, mas nauna pa na dumating si Chino kaysa sa kanila, kanina pa sila malapit dito. Pagpasok ni Chino ay naramdaman ko agad ang mga tingin niya sa akin ngunit hindi ko na iyon pinansin pa. Narinig ko ang yabag niya na ngayon ay patungo na sa kusina. Do we have an occasion today? Or is that what we have for our dinner later? Rinig kong tanong nito sa kung sino man ang nadatnan niya sa kusina. Para sa mga darating na bisita ni Ayla, sagot ni Yaya. Sagot ni Yaya. Bahagya akong kinabahan nang sumagi sa isip ko si Mateo. Paniguradong kasama iyon sa mga pupunta dito. At nandito rin si Daddy. Pero siguro naman ay mahihiya iyon na magsabi, no. Lalo na't ito ang unang beses na makakapunta sila dito. Kung nasabi man niya kay Dada na gusto niyang manligaw sa akin, siguro ay dahil matagal na niya siyang kilala. Hindi naman siguro niya kakausapin si Daddy ngayon. Mga bisita, gulat na tanong nito, sino-sino, ya. Dam ako ang paningin ko sa may gawing kusina. Mula dito sa kinauupuan ko ay nakikita ko ang pagtitig sa akin ni Chino habang nakakunot ang noo. Marahil kuryoso sa kung sino ang mga magiging bisita ko ngayon. Ngangitian ko na sana siya ngunit hindi natuloy nang may marinig akong pumaradang sasakyan sa labas. Mabilis akong tumayo at nagtungo sa terrace. Malapad akong ngumiti nang makita ang nakahintong Grandia sa mismong tapat ng gate. Mom, Dad, they're here. Anunsyo ko kahit na hindi ko alam kung nasaan ang mga magulang ko ngayon. Lumakad ako palabas para salubungin sila nang isa-isa na silang magsibabaan mula sa sasakyan. Malalapad ang mga ngiti nila at hindi nakaligtas sa mga mata ko ang pagkamahanga habang nakatingin sa bahay. Dito ka nakatira. Tumanggo ako sa tanong ni Jom. Puta, ayan yung sasakyan ni Chino. Namamangha niyang sabi ng mapasadahan ng tingin ang sports car ni Chino sa may garahe. Pasok kayo, iniaya ko sa kanila. Hello, please, pumasok kayo. Lumingon ako kay Mommy na naglalakad palapit sa amin habang nakangiti. Halata ang galit sa kanya na makita itong mga naging kaibigan ko rin doon. Nakasunod naman sa kanya si Daddy at Dom. Pinona ko silang pumasok. Ngumiti ako kay Mateo na nasa hulihan, at sinabayan siya sa paglakad. Tita, bati ni Terence sa kabumeso. Hindi naman alam ng mga kasama niya kung ano ang gagawin hanggang sa nakipag-shake hands na lang silang lahat kay Mommy. Sunod nilang nilapitan si Daddy at ganun rin ang ginawa. Nakita ko ang pagsiko ni Kuya Ando kay Mateo nang sabihin ni Daddy na siya ang tatay ko. Nang makapasok kami sa loob ay pinaupo muna sila ng mga magulang ko at tinanong-tanong ng mga basic questions. Hinanap ng mga mata ko si Chino ngunit hindi ko siya mahagilap. Wala na rin siya sa kusina. Baka pumasok na yon sa kwarto at mas pipiliin na lang niyang magkulong doon kaysa sa makisalamuha sa mga bisita ko. Tinulungan ko si Yaya na mag-serve ng inumin para sa mga bisita, at pagkatapos ay umupo ako sa armrest kung saan nakaupo si Daddy. Umakbay pa ako sa balikat niya habang nakikipag-usap sa mga kaibigan ni Terence tungkol sa buhay doon sa probinsya. Ay, Chino, pare. Biglang sabi ni Jom na napatayo pa. Sabay-sabay kaming lumingon sa gawin ng tinitingnan niya at nakita si Chino Alaric na naglalakad tungo sa amin. Hey, bati nito. Nice to see you all here. Isa-isa niyang nilapitan ang mga bisita at nakipagkamayan sa mga ito. Napairap ako sa kawalan ng biglang maging peke ang ngiti nito ng si Mateo na ang kakamayan niya. Halata sa mukha niya na ayaw niyang makita ang isang to dito. At mukhang napansin rin iyon ni Mateo kaya sandali siyang napakamot sa ulo niya habang bumabalik sa pagkakaupo. Hindi ba kayo nagugutom? Kumain na muna kayo, ani Mommy. Tara, dito nagtinginan sila, at mukhang hindi alam kung ano ang sasabihin. Siguro ay nahihiya rin silang ngunit nang tumayo si Terence at sinenyasan silang tumayo, nagsitayuan sila. Nagtungo kaming lahat sa may dining area,
maliban kay Chino at Dom na naiwan doon sa sala. Nakahanda na ang pagkain para sa kanila. Sige na, kumain na kayo. You must have all got hungry from the trip. Huwag na kayong mahiya, udyok ni Mommy. Halata kasing nagkakahiyaan pa itong mga to sa pagkuha ng pagkain. O baka nahihiya sila dahil pinapanood namin sila. Kain po, ani Jom sa mga magulang ko. Kain tayo, Ayla. Sige lang, kumain lang kayo ng kumain dyan. Ngumiti ako. Nakipagkwentuhan na rin ako sa kanila at nakipagtawanan. Halata rin na nawala na yung hiya na nararamdaman nila kanina at mukhang naging komportable na silang lahat dito. I can see that you all have become a good friend to my daughter, usual ni Daddy na pinapanood kami. And I want to thank you all for that. We are so grateful. Walang anuman po, sir. Mabait naman rin po si Ayla sa amin. Prinsesa nga po namin siya doon, ani Kuya Ando sa kangumiti. Tumanggaw-tango ako bilang pagsang-ayon dahil totoo iyon. Pero may isa po sa amin dito na hindi lang kaibigan ang turing niya kay Ayla, biglang singit ni Lan. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Halos mailuwa naman ni Terence ang pasta sa bibig niya at masamang tiningnan ang kaibigan. Tumawa naman si Kuya Ando, Jom at ang iba, habang si Mateo ay nawala ng dugo ang mukha. What do you mean, iho? Marahang tumawa si Mommy sa kaisa-isang tiningnan ang mga taong tumigil sa pagkain. Sumulyap pa ito sa akin at halatang humihingi ng kasagutan. Pati si Daddy ay napataas ang mga kilay dahil doon. At kung pwede ko lang sapakin ang kaibigan ng kapatid ko, natanggalan na siguro siya ng ngipin ngayon. Magsasalita na sana ako para ibahin ang usapan ngunit nagsalita si Jom. Ito po kasing si Mateo, Ma'am, Sir, matagal na pong gusto ang anak nyo. Sino si Mateo? Tanong ni Daddy. Sabay-sabay nilang itinuro ang lalaking nasa may bandang dulo na ngayon ay halos ay sabsob na ang mukha sa plato. Nakita ko ang pag-iling ni Terence habang umiinom ng Coke. Ah, okay. Muling tumawa si Mommy saka tumingin kay Daddy. Well, there's nothing wrong if someone likes my daughter. Kung gusto ka niya, gusto ka rin namin. Hindi ko alam kung bakit ganun ang sinabi ni Daddy. Papayag ba siya kung hihilingin ni Mateo sa kanya na ligawan ako o ayaw lang niyang ipahiya ang tao kaya hindi niya masabi na hindi pwede? Hindi naman kami istriktong mga magulang. Basta kung gusto ka ni Ayla, wala kang magiging problema sa amin, gatong naman ni Mommy. Peke akong tumawa saka na lamang napailing ngunit may parte sa akin na gustong sugurin itong silan dahil binuksan niya ang ganitong topic sa mga magulang ko. Kung malapit lang talaga siya sa akin, baka naisabsob ko na siya sa kinakain niya. Natigil ako sa pagmumurder kay Lan sa isip ko nang tumunog ang ring ang tone ng phone ko. Agad ko itong kinuha dahil baka si Dada ang tumatawag ngunit nagulat ako nang makita na pangalan ni Chino ang nakita ko sa screen. Tumikim ako at saglit na sinulyapan ng tingin ang mga kasama ko bago sagutin ang tawag. At hindi ko alam kung bakit kailangan pa niyang tumawag. Nandoon naman siya sa may sala at nandito lang naman ako. What? Kunot-nuo kong sabi nang sagutin ang tawag niya. I'm sure as hell that my parents would undoubtedly choose me for you instead of Mateo. Mabagal ang pagkakasabi niya noon na parang nandito talaga siya sa tabi ko at ibinubulong ang bawat salita sa may tenga ko. At parang kapag hinamon mo siyang patuyan iyon, hindi siya magdadalawang isip na pumunta dito para itanong iyon sa mga magulang namin. Agad kong tinapos ang tawag sa kapumikit, at huminga ng malalim. Kasalanan talaga ni Lanto. Make them stop talking about how much Mateo likes you in front of my parents or I will make them leave this freaking house. Inis kong kinamot ang kilay ko dahil sa text na yun ni Chino. Pagkatapos ko siyang babaan ng phone ay nagawa pa talaga niyang mag-text ng ganun. Hindi ko na masundan ang usapan ng mga kasama ko dito dahil sa kanya. Ano ba ang magagawa niya kung gusto nila iyong pag-usapan? Hindi ba siya pwedeng umarte muna saglit na wala iyon sa kanya? Bakit ba apektado siya? At saka, bakit ba hindi niya ay respeto tong mga bisita ko? As if naman mapipigilan ko ang mga to sa mga gusto nilang sabihin. Alangan namang sawayin ko sila. Sigawan dito sa harapan ng mga magulang ko para lang manahimik sila. Hindi ba't nakakahiya iyon? Inis kong kinagat ang ibabang labi ko at gigil na nag-type ng reply sa kanya. Bakit hindi ikaw ang magsabi sa kanila? Sana malaman niya na sinisigawan ko siya sa pamamagitan ng text na yon.
Ang ganda-ganda ng pakikitungo nila sa kanya noong nagpunta siya doon sa probinsya nila, tapos ganito siya ngayon sa kanila. Tumitig ako sa screen ng phone habang hinihintay ang reply niya. Hinayaan ko na lang rin ang mga magulang ko na kausapin si Mateo. Hindi naman ako interesadong malaman ang kung anuman ang nagustuhan niya sa akin. Join US, Chino? Rinig kong wika ni Terence na sandaling nagpatigil sa mga nag-uusap. Mabilis pa sa 4:00 na nagangat ako ng tingin sa inaya niya. Nanuyot ang lalamunan ko at sandali akong pinanlamigan ng mukha nang makita siyang nakatayo sa tabi ni Mommy. Nakatingin silang lahat sa kanya, at mukhang hindi siya nandito upang sabayan sila sa pagkain. I think this is his response to my text. Malakas ang kutob ko na gagawin nga niya iyong sinabi ko. Agad akong humakbang palapit sa kanya. Tinaasan niya ako ng kilay habang nakatingin sa akin nang humawak ako sa braso niya. Have something to tell you. Peke akong tumawa saka humarap sa niya. When did you come? Nakangiting tanong nito. Last night, tugon ko saka inayos ang buhok niya. Hindi na niya kami nakita kagabi dahil tulog na siya nang makarating kami. I'm a big boy, too, but why didn't you kiss me when you said your greetings? Singit ng isang tinig at halata ang inggit sa tono nito. Nag-init ang magkabilang pisngi ko, at napatigil ako sa ginagawa ko sa buhok ni Dom. Naramdaman ko rin ang biglaang pagtahip ng dibdib ko. Hindi ko na binalak na lingunin ang mga tao sa likuran ko na napatigil rin sa pag-uusap. Ayokong makita ang mga reaksyon nila. Hindi ko na rin binalak na tingnan pa si Chino. Ganito siya noon, at ganito pa rin siya hanggang ngayon. Wala pa rin siyang pagbabago at nakakainis. Kayang-kaya pa rin talaga niyang i-voice out ang mga salitang nabubuo sa utak niya. Nang marinig ko ang halakhak ni Mommy ay doon ko pa lang siya nagawang lingunin. Walang pagdududa sa mukha niya, at halatang natutuwa pa siya habang nakatingin sa panganay niyang anak. Si Chino talaga, ang hilig mang-asar. Ibinaling nito ang paningin sa akin. Huwag mo na lang masyadong intindihin ang kuya mo, Ayla. Pilit akong ngumiti sa katumango. Ganun pa rin ang tingin nila. Na inaasar lang niya ako hanggang ngayon. Kahit na alam nila na may namagitan sa amin noon. O baka ayaw na lamang nila iyong alalahanin at minabutang paniwalain ang sarili na walang nangyaring ganun. Siguro ay iniisip ni Mommy na hindi na kami uulit pa kaya hindi samasagi sa isip niya na may kakaiba pa rin sa amin ni Chino hanggang ngayon. Ngumiti ako kay Dom saka na humiwalay sa kanya. Kinuha ko ang tasa at tuluyan nang lumabas sa kusina. Hindi na rin ako nag-aksaya ng oras para tingnan si Chino. Hindi pa kami nagkakabalikan, hindi ko pa man diretsyong inaamin sa kanya ang nararamdaman ko pero ganyan na naman siya. Paano pa kapag tuluyan akong bumalik sa kanya? Ako na naman ba ang mahihirapan sa pangungontrol para lang hindi kami mabuking? Tapos kapag sinaway mo, magsusorry pero uulitin lang ulit. Nagpalipas ako ng minuto sa terrace habang nag-iisip. Mas mabuti pa kung ganito na lang kaming dalawa. Mas safe kami sa ganito dahil at least, wala naman kaming relasyon kaya wala kaming dapat ikabuking. Tuluyan na lang mananatiling pang-aasar iyong mga salitang sasabihin niya para sa akin kapag may ibang nakakarinig. Bumuntong hininga ako saka na lamang napailing sa sarili. Hindi ako nakaramdam ng contentment sa mga naisip ko. Nang maubos ko ang kape ay bumalik ako sa kusina para ibalik ang tasa. Wala na si Chino doon. Si Mommy, Yaya, at Dom na lamang ang mga nadatnan ko. Kaagad rin akong umalis at nagtungo sa kwarto. At halos atakihin ako sa puso nang makita ko si Chino na nakaupo sa kama habang nakatungkod ang isang siko sa hita niya at nakahalumbabang nakatingin sa akin. Kaagad akong pumasok sa loob at mabilis na sinarado ang pintuan nang marinig ko ang tinig ni Mommy at Dom. What the hell are you doing here, Chino Alaric? Naiinis kong tanong habang masamang nakatingin sa kanya. Marahan itong tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa akin. If you are thinking about running away from me again, you should drop it, pahayag niya sa nagbabantang tinig. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot sa sinabi niya. 4 na taon nga akong hindi nagpakita sa kanya pero natuntun pa rin niya ako. Saan pa ba ako magtatago ngayon? That didn't even cross my mind. Humalukip-kap ako at sinalubong ang mga tingin niya. Good. Because I won't let you go this time. I was just in a coma kaya wala akong nagawa noon.
Parang sinisisi pa niya ang nangyari sa kanya kaya ako nakaalis noong mga panahon na iyon. At ano ba ang ibig niyang sabihin? Gusto ba niya na manatili na lang ako dito? May buhay rin ako dun sa probinsya. Hindi naman ako pwedeng dam ito hanggat gusto nila. May dahilan ako kaya ako umalis noon, Shino, paalala ko. At hindi na lang naman kayo ang pamilya ko ngayon. Hindi mo ako pwedeng ikulong dito. Umiling ako. Ma'am, I know that. Biglang lamambat ang ekspresyon ng mukha nito. Inalis ko sa pagkakahalukip ang mga kamay ko at tumingin sa kung saan. But can't you just stay here with me? For me. May himig ng pakiusap ang tono ng boses nito. Nang muli kong ibaling ang tingin ko sa kanya ay namumungay ang mga mata nito at nagmamakaawan na nakatitig sa akin. Napakislat ako ng ipatong niya ang dalawang kamay sa magkabilang balikat ko, at inilevel ang mukha niya sa mukha ko. I will stay here, yes, for the meantime. And not only just for you, Shino. Para rin kay mommy at daddy, at saka kay Dom. Aalis rin ako. Nilunok ko ang laway ko dahil nahirapan akong sabihin ang mga yun lalo na't nakikita ko ang histura niya. Tumang-tumango ito sa katipid ng ngumiti. Binawi na rin niya ang mga kamay mula sa balikat ko at umayos sa pagkakatayo. Bumuntong hininga ito sa kabinasa ang ibabang labi. Of course, you can leave this house anytime you want mungkahi nito. So why don't we change your surname back to Fontanilla again first? Para kahit saan ka magpunta, alam kong sa akin ka pa rin babalik. Mahina akong natawa sa sinabi niya, ngunit kaagad rin akong napahinto kasabay ng pamimulag ng mga mata ko nang matanto ko ang ibig niyang sabihin. Ang buong akala ko noong una ay simpleng papalitan lang ang apelyido ko para maging Fontanilla ulit, ngunit mukhang hindi ganon ang ibig niyang sabihin. Tumawa ito sa kanapailing habang pinapanood ang reaksyon ng mukha ko. Damn it, baby, I was indirectly proposing to you. But yeah, I get it. Balikan mo na lang muna ako. Kahit yun na lang muna sa ngayon.